After natin ma-create itong model natin, ang next part na ike-create natin is itong controllers. So, ang purpose ng controller natin is to connect sa mismong model natin at saka yung view natin. Yung view kasi natin, ito yung magiging interface or mukha ng mismong application na gagawin natin sa web. So for example, meron siyang button. Yung button na yon, i-connect niya dito sa model natin para mag-usap yung interface at saka yung back-end natin. So yun yung pinaka-purpose ng controller natin. So paano ba mag-create ng controller? Una, i-right click natin siya. Click natin yung add or i-point lang natin yung add natin and then mapapansin nyo dito meron kayong controller. So i-click nyo lang to and then add. Then after nun, meron tayong name, papalitan nyo lang yung name. Gagawin lang natin siyang product, capital P, product, capital C, controller. So yan yung magiging pangalan ng mismong controller natin. Okay, so after nun, automatic meron ng ganito yung controller natin. So, ang purpose ng part na ito is to pull out yung mismong interface natin sa view. So, yan ngayon, ganun nagkikreate ng mismong controller natin.